Mga kaparokya, mga kapatid ko kay Kristo, muli po isang mapagpalang gabi sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa isang episode na naman ng Paliwanag ni Padre. At sa gabing ito, ang ating mga magiging tema ay The Life of an Ordinary Christian. Ang buhay ng isang ordinaryong Kristiyano. Ano nga ba ang nilalaman ng buhay ng isang ordinaryong Kristiyano? Yan po ang tatalakayin natin ngayong gabi. At bago natin simulan ang ating tema, dumulog muna tayo sa mahal na ina sa maiksing panalangin. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Muli po, magandang gabi sa inyong lahat. Katulad po ng nabanggit ko kanina, sa episode na ito, ang magiging tema natin ay ano ang nilalaman ng buhay ng isang ordinaryong Kristiyano. Ito'y akmang-akmang tema sa panahon ngayon sa kadahilanan na marami naman sa atin ay ordinaryo ika nga, hindi tanyag, hindi kilala, nabubuhay ng simple, pero merong ugnayan sa Diyos. At ang ating tema sa gabing ito ay paano maging mas lalong makabuluhan, mas lalong maging mabusilak ang buhay na ito, bagaman ito ay ordinaryo. Simulan natin ngayon ang temang ito sa pagpapaliwanag na mismong si Jesus, nabanggit niya sa isang bahagi ng Ebanghelyo ang makatagang, magpakabanal kayo sapagkat ang aking amang nasa langit ay banal. Be holy because my heavenly Father is holy. Sa mga pananalitang iyan, Jesus, iyan ay mga pananalitang paanyaya sa bawat isa sa atin. Tayong lahat ay tinatawag ng Diyos na maging banal. Kung tutuusin, ang panawagang ito ng Panginoon ay siyang binigyan diin sa isang dokumento ng simbahan na pinamagatang Lumen Gentium. No? Sa dokumentong ito, doon isinaad ng simbahan na tayong lahat, anuman ang iyong katungkulan, anuman ang iyong katayuan sa buhay, ay maaring maging banal. Dahil ang ginamit ngang salita sa mismong dokumento ng simbahan ay the universal call to holiness of all the faithful. Ang lahat ng mananampalataya ay tinatawag ng Diyos na maging banal. Kung gayon na tayo tinatawag ng Diyos na maging banal, ang tanong sa atin, paano nga ba ang daan sa kabanalan? Kung tutuusin mga kapatid sa ating simbahan, maraming daan ang kabanalan. Nariyan sa mga unang siglo pa lamang ang tanyag na daan ng kabanalan. Ito yung tinatawag nating mga martir. Ang pag-aalay ng kanilang buhay upang sa gayon sila ay maging saksi. Ang mismong salitang martir ay galing sa salitang Grego nang ibig sabihin ay pagiging saksi. Dahil sila ang magpapatunay na ang kanilang pananampalatayang taglay ay kaya nilang ialay ang kanilang buhay bilang pagpapatunay na ang pananampalatayang ito na meron sila ay totoo. Kaya ng unang panahon o unang bahagi ng kasaysayan ng Kristyanismo, ang mga martir ang nakilala bilang tiyak na daan patungo sa kabanalan. Dahil yun nga nabanggit ko na binigyan nila ng pagiging saksi ang kanilang pananampalataya. At yun rin ay kaya-aya sa Diyos dahil kung ang mismong anak ng Diyos, ng Panginoong Jesucristo, nag-alay ng kanyang buhay para maligtas ang sangkatauhan, ito namang mga unang Kristiyano, inaalay ang kanilang buhay para patutunahanan na ang pananampalatayang meron sila ay totoo. Kaya nga, yan ang tinatawag na unang pamamaraan at pamosong pamamaraan
sa kasaysayan ng simbahan para maging banal. Meron namang daan dyan na tinatawag na pagiging hermits. Ito yung panahon ng monasticism na ang mga Kristiyano o ang mga mananampalataya ninais na magpakalayo sa mundo para doon ay sila ay mabuhay sa pananalangin, mabuhay sa pagtitika sa salita ng Diyos, kaya't kinalimutan nila ang mundo. Sa panahong iyon, nakilala ang maraming Kristiyano bilang ito ang daan sa kabanalan. Ang pamusod diyan ay walang iba kung hindi si San Antonio Abad, nandyan rin si St. Paul the First Hermit, no? At marami pang iba. At dumating rin sa kasaysayan ng simbahan na ang kabanalan o ang daan sa kabanalan ay yung tinatawag na pagiging mendicants, no? Ang pagtalikod sa karangyaan ng mundo at umasa na lamang sa bigay ng tao para sila'y mabuhay. Yan naman ang tinahak na daan ni San Francisco ng Assisi at ni Santo Domingo na kilala natin sa panahon ngayon. So, yan ay mga halimbawa lamang sa daan ng kabanalan na meron ng ating simbahan. Marami pa kung tutuusin yan. Pero para sa atin, na napaka-ordinaryo, bilang ama na nagtatrabaho, bilang ina na nangangalaga sa mga anak, sa bahay, maaari bang maging banal ang ordinaryong tao? Ang tugon doon ng simbahan, opo. Kahit sino man sa atin ay maaaring maging banal. Hindi lamang ang Santo Papa, hindi lamang mga obispo, hindi lamang maging pare, hindi lamang mga religyoso at religyosa, lahat. Maging ang ordinaryong Kristiyano ay tinatawag ng Diyos sa kabanalan. At ang tanong, anong daan ito na maaari nating tahakin bilang ordinaryong Kristiyano para sa kabanalan? Para bigyan natin ng simula, alalahanin natin ang isang bahagi muli ng pangangaral ni Jesus. Anong sabi niya? He who is faithful in a very little is faithful also in much. And he who is dishonest in a very little is dishonest also in much. Anong nais ipahiwatig ni Jesus? Ang sino mang tapat sa maliliit na bagay ay magiging tapat sa malalaking bagay. At ang sino mang hindi tapat sa maliliit na bagay ay hindi magiging tapat sa malalaking bagay. Kaya dito ngayon, sinabi-sabi sa atin ng paanyaya, if you want to be holy, you have to be faithful in little things. Sa maliliit na bagay, naroon pala ang sikreto ng kabanalan para sa ordinaryong Kristiyano. Ano iyon? Ano man ang tungkulin mo, kapag ginagampanan mo ito ng may pagmamahal, kapag ito'y iniaalay mo sa Diyos ang gawain, yun ay daan sa kabanalan. Sa madaling sabi, kung nais nating maging banal, tiyakin natin na ang ating gawain ay kaaya-aya sa mata ng Diyos. Ito yung marahil narinig nyo na ang ating gawain nagiging panalangin dahil iniaalay mo ang gawang iyan sa Diyos. Kaya nga, yamang tayo ay may gawain, tiyakin natin na pagbutihin, na pag-ihian ang gawain iyon na maging kaya-aya sa paningin ng Panginoon. Pero hindi sapat na nakatutok lamang tayo sa gawain. Dahil para sa Panginoon, mahalaga rin na ang ating buhay ay nilalaman nito ang dasal. Kaya nga, sinasabi sa ating pananampalataya na our whole day can be a time of prayer. Ang ating buong araw ay maaaring maging panahon ng pagdarasal mula sa gabi hanggang umaga, umaga hanggang gabi. Dahil ang iyong ginagawa na gawain, hindi lang ito gawain para kumita ka, para maghanap buhay ka,
kundi ang gawain ito ay daan sa kabanalan na hindi isinasantabi ang ating pagdarasal. Kaya nga, ito ngayon ang mungkahi ko na dapat maging nilalaman ng buhay ng ordinaryong Kristiyano. Ano-ano ito? Tandaan natin na ang buhay ng ordinaryong Kristiyano ay maaaring hatiin sa tinatawag na limang bahagi. Ano iyon? Yung buhay Kristiyano na dapat niyang gagawin araw-araw. Ikalawa, ang buhay ng Kristiyano na dapat niyang gagawin linggo-linggo. Ikatlo, ang buhay ng Kristiyano na dapat niyang gawin buwan-buwan. Ikaapat, ang buhay ng ordinaryong Kristiyano na dapat niyang gawin taon-taon. At ikalima, panghuli, ang buhay ng ordinaryong Kristiyano na dapat niyang ginagawa palagian. Sa Ingles, the daily life of a Christian, the weekly life of a Christian, the monthly life of a Christian, the yearly life of a Christian, and the life and the always life of a Christian, ang palagiang buhay ng Kristiyano. Simulan natin ngayon ang una. Sinabi natin, ang pang-araw-araw na buhay ng ordinaryong Kristiyano. Anong nilalaman nito? What does the ordinary life of a Christian consist of in a daily basis? Una, dapat ang ordinaryong Kristiyano, pagsimula pa lang ng araw, meron siyang nakatakdang oras ng pagising. To wake up on a fixed time every day. Araw-araw, nandun na yan. Simula pa lang ng araw, ito na ang kanyang oras. Hindi maaari sa isang Kristiyano na pag Lunes, ganito ang kanyang oras pagising, pag Martes, ganitong oras, pag Miyerkules, ganitong oras. No. That would be a chaotic life. Ang buhay na iyon ay isang magulong buhay. Walang kaayusan. Napakahirap ng isang buhay na walang ayos. Kaya nga kung nais mong simulan ang buhay mo na may ayos, simula pa lang ng araw, make sure to have a fixed time to wake up every day. Yan ang simula. Tiyakin natin na yamang ikaw ay gigising ng tiyak na oras. Make sure also to have enough sleep at night. No, medical doctors would always suggest 7 to 8 hours, no? So, pag sinabing 7 to 8 hours, tiyakin natin na papasok ang ating tulog doon. Dahil kung kulang ang ating tulog, the rest of our activity, the rest of our work, throughout that day, maaapektuhan ng ating kakulangan sa tulog. Ganon din naman, kapag labis ang ating tulog, it just shows our idleness. Kapag sobra-sobrang tulog natin, nagpapakita lamang ito ng ating katamaran, na para bang wala tayong gawain araw-araw. Ikalawa, na gawain natin araw-araw, simulan natin na ialay rin ito sa Diyos. Pagkatapos ng pagkagising sa tamang oras, ang ikalawa na dapat natin gawain araw-araw, ialay natin ang lahat ng ating gawain sa Diyos. Ikatlo, ihanda natin ang ating sarili, araw-araw kung maaari, na dumalo ng banal na pagdiriwang ng misa at kung maaari, makatanggap ng banal na sakramento ng Eucharistia. Mahalaga po yun dahil si Jesus ang siyang tutuloy sa atin. Kung nais natin makilala, if we want to be identified with Jesus, we need to welcome Jesus in our life. So yun po ikatlo. Maglaan ng panahon kung maaari araw-araw, dumalo ng misa at makatanggap ng komunyon.
Kaya siguro doon pa lamang magandang maging kapasyahan iyan ng marami sa ating mananampalataya, ordinaryong Kristiyano, na mahalin ang pagdiriwang ng misa. Maging bahagi na ng kanilang buhay ang banal na misa. Ikaapat, na payo ko, gawaing araw-araw, ay magtrabaho. Hindi tama sa isang Kristiyano na walang ginagawa araw-araw. O kung may ginagawa man, pagsasayang ng oras. We have to work. Kailangan natin magtrabaho. Dahil sabi ko nga sa inyo, ang daan ng kabanalan ng ordinaryong Kristiyano ay sa pamamagitan ng pagtatrabaho. Ngayon, kung wala tayong trabaho, anong iaalay natin sa Diyos na magiging kalugod-lugod sa Kanya? Hindi naman maaari ng ating pag-upo buong araw ang iyong iaalay natin sa Diyos. Sabihin natin, Lord, I've been sitting here whole day and I offer it to you. It's impossible, my dear brothers and sisters in Christ. Something that we can offer to our Lord is something that our Lord Himself have done. So, ang mismong ginawa ni Jesus dito sa mundo ay ang maaari nating ialay rin sa Kanya. Tatandaan po natin, ang pinakamahabang bahagi ng buhay ni Jesus ay ang tinatawag na hidden life, ang nakatagong buhay. In the hidden life of Jesus, si Jesus ay nagtrabaho bilang karpentero. Kaya nga, kung ang mismong Panginoon binigyan ng halaga ang pagtatrabaho, tayo rin ay may tungkulin na sa pamamagitan ng pagtatrabahong iyan, bigyan natin ng halaga. Ay, idagdag na rin natin dito ang mismong pangaral ni San Pablo. Anong sabi ni San Pablo? Ang sino mang hindi nagtatrabaho ay walang karapatang kumain. Napakatindi ng paalaala, pero nais ipabati ni San Pablo ang kahalagahan na tayo ay dapat magtrabaho kung nais nating may iaalay o may iuugnay sa ating Panginoong Kristo. Ikalima, na gawain ng Kristiyano sa araw-araw, mahalaga po na siya ay nagdarasal ng Santo Rosario. At mainam pa nga kung ang pagdarasal ng Santo Rosario ay kasama niya ang kanyang pamilya. Mga nanonood ngayon, itong nais kong ipabatid sa inyo, mahalaga po magdasal ng Santo Rosario araw-araw. At kung maaari, akayin natin ang ating pamilya, ang ating asawa. Maaaring sa araw na ito, ang panganay na anak ang maglilid ng rosary. O sa araw na ito, ang tatay ang maglilid ng rosary. Sa araw na ito, ang nanay ang maglilid ng rosary. So meron kayong itinakda kung sino ang magiging rosary leader. Tandaan niyo po, sabi ni Father Patrick Peyton, a family that prays together stays together. So pakita natin na mahalip na ang rosaryo ay bahagi ng ating buhay pamilya. Susunod po, ika-anim, na dapat nating gagawin bilang mga Kristiyano araw-araw ay ang pagbabasa ng tinatawag na spiritual book. Ano ito, Father, ang spiritual book? Ang spiritual book ay nilalaman ay maaaring maging buhay ng santo o buhay na nakakataba ng ating espiritu upang sa gayon mas lalo tayong man-nourish, masumustansya ang ating buhay spiritual sa pamagitan ng mga babasahin ito. At bago magbasa ng spiritual reading book, mainam na maglaan rin ng ilang minuto na basahin ang Ebanghelyo. So sa pamagitan ng pagbabasang ito, we are giving nutrients to our spiritual life. No? Katulad ng ating buhay pisikal na nangangailangan ng pagkain, ng mainom, ang buhay spiritual nangangailangan rin ng pagkain. Maliban sa pagtanggap natin sa kabanal-banal ng katawan ni Jesus, ang maaaring makatulong para mas lalong yumabong ang ating buhay spiritual ay ang mismong pagbabasa ng mga buhay ng mga banal. Ikapito,
ay ang pagdarasal ng Santo ng Angelus every 12 noon. Kung maaari nga, gawin natin 6 a.m., 12 noon, and 6 p.m. At kung panahon naman ng Easter o pagkabuhay, magdasal rin tayo araw-araw ng Regina Coeli, no? At panghuli sa pang-araw-araw na ating gawain, hinihikayat ko kayo, magsurit ng budhi. End your day with an examination of conscience. Kung sinimulan natin ang ating araw sa pamamagitan ng tinatawag na morning offering, wakasan natin ang ating araw sa pamamagitan ng examination of conscience. So yan po mga kapatid, ang aking mungkahi sa inyo, sa buhay ng ordinaryong Kristiyano, ito ang araw-araw na dapat di mawala sa atin kung gusto nating tahakin ang buhay ng kabanalan. Ano-ano ito? Gumising sa takdang oras. Una. Ikalawa, ialay ang buong araw sa Diyos. Ikatlo, dumalo ng misa araw-araw at kung maaari tumanggap ng komunyon. Ikaapat ay ang pagtatrabaho. Ikalima, ang pagdarasal ng Santo Rosario, mas mainam kung kasamang pamilya. Ika-anim ay ang pagbabasa ng spiritual books. Ikapito ay ang pagdarasal ng Angelus o Regina Coeli. At ikawalo, ang pagsusurit ng budhi or examination of conscience. Yamang nabanggit ko na sa inyo ang nilalaman ng pang-araw-araw na dapat gawin ng isang ordinaryong Kristiyano sa kanyang buhay. Ang susunod natin ngayon, ano naman ang mga tungkulin ng ordinaryong Kristiyano sa lingguhan, no? So what is the weekly obligation of a Christian, ordinary Christian? Una, siyempre hindi mawawala dyan, ay ang pagdalo ng banal na misa sa araw ng linggo. Kaya nga, marahil ang ilan sa atin, doon pa lamang sa tinatawag na stage, struggling, no? Na makadalo araw-araw ng misa sa araw ng linggo. Pero kung tayo naman ay nandoon na sa stage na napakadali na natin dumalo ng misa sa araw ng linggo, kahit may bagyo, kahit malakas ang ulan, we always seek to attend Mass. No? Ika nga, rain or shine, kahit with storms pa dyan, dadalo tayo ng misa. Ba't di natin gawin na araw-arawin rin, no? So, para sa attend the Mass every Sunday. Maliban doon, ikalawa, na tungkulin natin, kapag tayo rin ay may tungkulin na tumanggap ng komunyon sa araw ng linggo. Pero, tiyakin natin na bago tayo tumanggap ng komunyon, dapat malinis ang ating budhi, malinis ang ating kalooban. Kaya nga mainam doon na dumudulog rin tayo sa sakramento ng kumpisal para sa gayon, linggo-linggo makatanggap tayo ng komunyon. Alalahanin niyo po, kapag tayo ay may mabigat na kasalanan o mortal sin, let us never receive our Lord. Kapag tayo ay wala sa estado ng grasya, huwag na huwag natin tatanggapin ang kabanal-banalang katawan ni Jesus. No po? Ikatlo, namumungkahi ko sa inyo, maliban sa pagdalo ng misa, pagtanggap ng komunyon, ikatlo ay ialay natin ang araw ng Sabado sa mahal na Birheng Maria. Yamang ito ay kanyang araw. At ang pinakakongkretong pamamaraan para maialay iyon, maliban sa pagdarasal ng Rosaryo, ay ang pag-aawit ng Hail Holy Queen. Kung hindi naman natin kayang awitin, we recite it. Napakaiksing panalangin, but paalala lang ng araw na ito para sa iyo, mahal na ina ng Diyos. So tatlo ang gawain kapag weekly. Attend Mass, receive communion, if we are in the state of grace, and to say the Hail Holy Queen. Or better if we could sing the Salve. Salve Regina is Hail Holy Queen in English. Ngayon, nabanggit ko na sa inyo ang daily, weekly. Ang susunod naman na tungkulin ng Kristiyano ay ang monthly. No? Buwanan, anong dapat natin gawin?
may papayo ko po sa inyo na unang-una, spend a few hours in recollection. So sa isang araw, magtakda tayo bawat buwan ng Day of Recollection. Pag sinabi natin recollect, di ba? Pag mong collect, gather, no? Ipunin. Ipunin muli ang ano? It could be your thoughts, it could be your prayer, anything about your spiritual life. Ipunin mo muli. Pagnilayan mo. Ito'y panahon na kung saan itinatakda natin ang ating sarili na magkaroon ng pagmumuni ng mahaba-haba sa loob ng isang araw para lamang tingnan ang ating sarili, para tingnan ang ating kalagayan sa buhay espiritual kung ito nga ba ay tumatahak pa sa matuwid na landas. Ikalawa na minumungkahi ko po sa inyo, monthly, make sure it would be better to go to the sacrament of confession. Ano po? Kaya nga, bakit ko ito minumungkahi? Dahil katulad po ng ating mga katawan, mga kapatid, kung ang katawan natin nangangailangan ng paliligo araw-araw, di po ba? At ang ating katawan kinakailangan kumain ng 3 beses, almusal, tanghalian, hapunan, ganun din ang ating kaluluwa. Ang ating kaluluwa nangangailangan tumanggap ng komunyon, dumalo sa misa, linggo-linggo, pero ang ating kaluluwa rin nangangailangan ng paglilinis buwan-buwan. Kaya ako palagi pinapayo, yamang karamihan ng mga parokya pagdating ng First Friday, or yun naman kaya ay Thursday before First Friday, mangumpisan po tayo. Ito'y atin na maging bahagi ng ating buhay na may paglilinis tayo. Dahil kung tutusin po, ang regular rin na pangungumpisal, lalo na kung ginagawa ito buwan-buwan, nangyayari ay, una, hindi natin nakakalimutan ang ating mga kasalanan. Ikalawa, hindi nagkakapatong-patong ang mga kasalanang nagagawa natin. At ikatlo, ang siyang pinakamaganda na epekto sa atin, nalilinis ang ating kaluluwa. Kaya sikapin po natin na mahalin rin ang pangungumpisal. So, yan po ngayon ang binabahagi ko sa inyo in a monthly basis, no? Itong tungkulin ng isang pamumuhay ng ordinaryong Kristiyano. Go to the sacrament of confession, and second, have a moment of recollection in a specific day within the month. Ikaw ang magtatakda niyaan. Mas mainam kung may alam kang araw ng gawain ng recollection, attend. No? Attend the recollection. Okay, panglima, ito ngayon ay yearly duty of an ordinary Christian. Marahil ang iba sa inyo, iniisip na ang yearly duty natin ay dumalo sa Easter Triduum kapag Holy Week. It's good to attend. Pero maliban po doon, mainam sa buhay ng ordinaryong Kristiyano, dumalo sa tinatawag na retreat. Ano yon? Ito ay maaaring 3, 4, 7 araw, kung saan sa loob ng isang taon, ang mga araw na iyan, tinatalikuran muna natin ang ating mga pang-araw-araw na gawain at tiyakin ang araw na iyan nakatakda lamang para kausapin ang Diyos. Na makita ang ating sarili, ano nang kalagayan ng ating buhay spiritual, natatahak pa ba natin ng tama ang nais ng Diyos na ating tahakin. So sa pamagitan ng retreat, ito ay magdudulot sa atin ng napakaraming biyayang espiritual na kung saan tutulungan tayo mas lalong mapalapit sa Panginoon. Dahil ang ating mga pagkakamali, ang mga dapat nating ituwid, ang mga dapat nating gawin, dito natin mapagninilayan sa mga araw na nakatakda taon-taon sa tinatawag na retreat. So yun po mga kapatid, ang nilalaman naman ng yearly duty of ordinary Christian, to attend a retreat. Panglima, yung tinatawag na always. No? Palagian. Ano dapat ang maging buhay ng isang Kristiyano palagi? No? Una, stay in the presence of God. Manatili ka sa presensya ng Diyos. Sikapin mo palagi na alalahanin na ang Diyos nakikita ka, napapakinggan ka, naririnig ka,
At kung anumang gawain meron ka, kasama mo ang Diyos. That is a presence of God. Kung sikapin mo palagi na merong ganung pag-uugali, na alam mo, malapit ang Diyos sa iyo. Presence of God, always. Second, an attitude of thanksgiving. No? Sa lahat ng bagay, palaging magpasalamat sa Diyos. Yan man ay mabuti, yun may masama sa iyong paningin, thank God. There is always a reason, always to thank God. No? So, una, presence of God. Second, spirit of gratitude. Third, na dapat natin palagi ang gagawin, yung tinatawag na purity of intention. Kadalisayan ng ating kalooban. Ano ba nais natin palagi? Ang kabutihan ng ibang tao? Nilalaman ba nito ang paglilingkod sa Diyos? Ang pagbibigay karangalan sa Kanya? Ito minsan marami sa atin nagkukulang. Kaya nga, pag sumikapan natin, always to have a purity of intention. Naway maging dalisay palagi ang kalooban natin sa pakikitungo sa ibang tao, sa pakikitungo sa ating magulang, sa pakikitungo sa ating kapatid, kasamahan, when we deal with anyone. Always have the purity of intention, kadalisayan ng iyong kalooban, ng iyong ninanais. Ika-apat, try to live as you would like to die. Mamuhay ka palagi kung paano mo nais mamatay. Bakit kamo? Dahil we shall die as we have lived. Mamamatay tayo kung paano tayo nabubuhay. Ito yung pagsumikapan natin palagi na paano ka kaya maaalala? Paano ako maaalala ng ibang tao? Paano ka maaalala ng ibang tao pag tayo ay mawawala sa mundong ito? Kaya nga, napakainam palagi na tayo ay namumuhay palagian consciously, no? That we will die. And when we die, what would others say to us? And what would God say to us? No? With that barometer, sa magitan ng ganyang pamamaraan, ang ating gawain palagi, titiyakin natin na yan ay may kabutihan. So mga kapatid, yan po ang 5 na tungkulin ng mga Kristiyano sa pang-araw, sa ordinaryong buhay. May mga gawain tayo araw-araw, may gawain tayo weekly, may gawain tayo monthly, may gawain tayo yearly, at may mga gawain tayo palagian. Kung gusto nating tahakin ang daan ng kabanalan, ang daan para sa mga ordinaryong Kristiyano sa modernong panahon, ito po ang sikreto. Dahil kung tutuusin sa panahon natin, may mga tao nang isinabuhay ito, at hindi lamang sa panahon natin, may mga tao nang nauna sa ating mga Kristiyano, isinabuhay ito, at sila ngayon ay kinikilala ng simbahan bilang banal. Kaya sana po, ang ating natutunan sa gabing ito, sa ating paliwanag, hindi lamang pumasok sa ating isipan, hindi lamang pumasok sa ating puso, bagkos maging bahagi ng ating buhay, upang katulad ng mga naunang Kristiyano na kinalugdan ng Diyos at inanyayahan na makapasok sa Kanyang kaharian, tayo rin kapag mamatay, naway magantimpalaan ang buhay na walang hanggan. Mga kapatid, dito po nagtatapos ang ating programa, ang ating episode sa gabing ito, Paliwanag ni Padre. The life of an ordinary Christian consists of these things. Hanggang sa susunod po, maraming salamat. Wakasan natin ang ating programa sa pamagitan ng panalangin. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Mga kaparokya, mga kapatid ko Kristo, maraming salamat po. Magandang gabi. Pagpalain kayo ng Panginoon at alagaan ng mahal na Birheng Maria, ina ng mga dukha. God bless you.